Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas babay ng gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time 8:05 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, nagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Lunes, July 6, 2026. Ang inyo tagbalita Hope Tarichante, nagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Dismissed police officer nga nangin subject sang warrant of arrest sang PNP IMEG nagsungka sa PRO6. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo nagnubo. Roughly siya nadiskubrehan sa sulod sang Mount Canlaon Natural Park. Mga barangay officials ginpangabay nga pasangkaron ng cleanup drive subong nga tig-ululan. Kag whale shark watching sa Libertad Antique natalana suguran sini nga Hulyo.
Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:07 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsungka na ang dismissed police officer nga may warrant of arrest kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang suspect ginkilala nga si alias Jerry, 40 years old, kag residente sang Arevalo, Iloilo City. Ang suspect may warrant of arrest sa kaso nga murder. Ang akusado nangin subject sa operasyon sang Integrity Monitoring and Enforcement Group sa Iloilo City Police Station 4 apang wala ini makitaan sa istasyon. Sa iya pagsungka gin-turn over man sini ang iya issued Taurus TS9 service firearm with 1 magazine. Sa karon, yara ini sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 1. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak na bayin, nagnubo ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa Morbidity Week 25 sininga 2026 ikumpara sa pareho nga period sang 2025 sandig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office. May record nga 873 lang na kaso sa Morbidity Week 25 sang 2026 o kunumalin Enero 4 tubtob Hunyo 27 nga mas manubo sang 65% sa 2,509 nga kaso sang 2025 sa pareho nga period. Ginpahayag ni Dr. Rodney Labis, head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO, nga apisar nga manubo ang kaso sang dengue. Dapat sa gihapon nga sundo ng mga programa sang gobyerno probinsyal batok sa dengue kag padayuno ng pagpanglimpyo sa palibot ilabi pa kag may na-record nga dengue death. Duha sa napatay bangod sa dengue ang gikan sa istansya kag isa na record sa Ahoy, Carles, San Dionisio kag Dingle. Panugyan pa ni Dr. Labi sa pumuluyo nga kung may naeksperyensyahan nga simptomas sang dengue kapareho sang rashes kag hilanat, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Raflesya na diskubrihan sa sulod sang Mount Canlaon Natural Park. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nadiskubre sa Mount Canlaon Natural Park sa Bago City ang isa ka Rafflesia speciosa na may diametro nga 40.5 cm. Sa panaysayan ni Park Ranger Israel Malonas sa Radyo Pilipinas Iloilo, naghiwat sila sa foot patrol kaupod ang Canlaon Green Brigade Bago City sang ila nakita ang Rafflesia speciosa. Sunod sa Department of Environment and Natural Resources ng Rosarnog Region, ang Rafflesia speciosa isa sa pinakadako kag tumalagsaon na sa isang bulak na endemic sa pungsod Pilipinas. Pahayag sa Regional Office ang pagdiskubre sa bulak sa MKNP, isa kapatimaan na nagapabiling na bugana ang biodiversity sa Canlaon sa piyak sang iya nagapadayon na aktibidad. Dugang pa sang DNR-NIR, importante ang pagbinuligay sa mga park rangers, local government unit ug environmental stewards sa pagpangaping sa mga dunang manggad. Nagapangabay naman ang opisina na magahatag inspirasyon ng pagtukib sa Rafflesia speciosa nga padayunan kag pabakuron ang pagpangapin sa natural heritage para sa madason nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bukas na subong ang nominasyon para sa The Outstanding Ilonggo Awards. Katuyoan sini nga hatagan sang pagkilala ang mga individual nga ang ila adlaw-adlaw nga binuhatan nagahatag sang inspirasyon sa iban kag nagabulig sa pag-asenso kag pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Ini ang nga padungog sa bilog nga syudad nagahatag sang importansya sa mga ordinaryo nga pumuluyo nga ang ila pagserbisyo nagtugas sang pinasahi kag positibo nga epekto sa komunidad. Sunod sa city government ang pasidungog mangin highlight sang selebrasyon sang ika-89 nga Iloilo City Charter Day.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government pangimbulahan ang Clark Twins sa kadalagan sa chess sa Palarong Pambansa 2026. Si Paul Tarosa sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nga kalipay ni Mayor Isa Trenyas nga biabihon sa opisina ang Twins nga sa may Freya Grace Clark kag Mika Claire Clark nga nangin madinagol sa chess sa Palarong Pambansa 2026. Sa nasabing ang kompetisyon nakuha sa kapit ang 3 ka gold kag 1 ka silver sa chess. Naibaluan na tunan sa kapit ng hantang nga chess sa ilamay si Daniel Clark sa itong 6 katuig pa lang sila. Subong Agosto, igarepresenta sa kapit ang Philippines sa 24th ASEAN Age Group Chess Championships sa Singapore. Ginanunsyo man sa alkalde, naging taga sa scholarship ang duwa sa National University. Ginapabugalkit sang syudad sa Iloilo nga labos ang duwa sa ilalamharon nga edad. Ginpanugyanan man silang kapid nga padayon sa pag-enjoy sa hampang kag magpabilin nga humble. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga barangay officials ginpanugyan sa City Health Office nga pasang karon ng clean-up drive subong nga tig-ululan si Junal Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinapangabaw sa City Health Office sa mga barangay official sa syudad sa Iloilo nga dapat pasangkaron pa ang paghiwat sa clean-up drive labi na kang nagsugod ng tigululan. Lagip sa dapat handaan ang kaso sa dengue sa diin dalasang lamok ang virus na peligroso naman siya makagat ka na biktima. Sino kay Jennifer Christie, Avenir Chief sa Environmental Sanitation Division sa CHO, dapat nga mas agresibo ang pumuluyo kag barangay official sa pagpatigayon sa regular na pagpanglimpyo kag hindi lamang inihimuon kada Sabado kundi sa adlaw-adlaw nga tanan. Bakong nabagay man kung mismo ang mga barangay officials na nagpangabay sa ila pumuluyo nga magbulog sa pagpanglimpyo sa ilog saran, labi ng ilistaran sa pitik-pitik kag lamok. Dapat man may patuman ang pagsunod sa 5S o Conserve and Destroy Self-Protection Measures, seek early consultation, support misting kag sustain hydration. Ginahinganyo man sa CHO mga bulutuan na mag-conduct sa misting activity kag fogging bilang preventive measure kontra dengue sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Junal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa Birth Registration Assistance Program ang Iloilo City Civil Registry Office paagi sa ginhiwat nga mobile registration activity sang July 3 sa Barangay Taft North, Mandurriao kag Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Lakip sa mga pweden or gin-avail sa pagproseso ang mga masunod: free birth registration, legitimation, acknowledgement, supplemental report, kag correction of entries. Sa mga wala sang birth certificate, kinahanglan lang nga magdala sang valid government nga may date of birth. Sa mga magaproseso sang correction of birth, marriage o death certificate, nagdala sang kopya sang PSA issued certificate ang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, whale shark watching sa Libertad natalana suguran sa July 15. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natalana na nga sugudan sini nga Hulyo ang whale shark watching kag coral diving sa Banwasang Libertad sa Antique. Sandig sa nangin sinapol ng Libertad Vice Mayor Mary Jean Te, JKAU Corporation, Korean investors kag Governor Paulo Javier umpisahan ang proyekto sa July 15. Naibaluan nga nag-courtesy visit sa gobernador ang mga tiglawas ng Libertad kag pribado nga sektor para ipahibalo ang plano nga may katuyuan nga iduso ang sustainable tourism sang banwa. Ipakita ang bugana nga marine resources sang probinsya kag maghatag sang palangabuyan sa mga lokal nga komunidad. Nagpahayag naman sang suporta sa plano si Governor Javier. Ginlantaw sang gobernador ang potensyal sang turismo samtang ginapangabay ang responsable nga pagpangapin sang kadagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Top 2 most wanted person sa Western Visayas nagsungka sa kapulisan. Si Paul Tarosa sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsungka sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Poblacion Zone 2 Estancia, Iloilo. Ang suspect din kilala nga si Alas JR, 24 anyos,
kag residente sang Balasan, Iloilo. Ang suspect may warrant of arrest sa kaso ng murder. Inabi-abi naman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang pagsungka sang wanted person. Sunod sa opisyal, ang pagsungka sang wanted person nagapakita kung ano ka-epektibong kampanya sang kapulisan kung sila na mismo nagasungka. Ginapangabay naman ni Tuanyo ang ibang pang wanted persons na nagsungka kagatubangon ng mga kaso ng pasaka batok sa ila. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radio Pilipinas, Radio Publico. 28 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sang IPPO sang June 2026. Nagabalik si Paul Tarosa para sa report. Radyo Pilipinas, report. Naglabot sa 28.11 milyones pesos na balor sang iligal nga droga ang nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office sang tinalikdan nga Hunyo 2026. Ining resulta sang 39 anti-drug operations sumalin Hunyo 1 tugtog Hunyo at 30, 2026 sa din 55 drug suspects ang nadakpan sang kapulisan. Nagapanguna sa may pinakadako nga nakumpiska Provincial Drug Enforcement Unit nga nakakumpiska sa 9.3 million pesos. Sino kay Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani M. Razalan, ginakilala gid sang IPPO ang sakripisyo kag dedikasyon sa kapulisan agon mapapas ang problema sang iligal nga droga sa probinsya. Ginpasiguro sang IPPO nga ang tanan nga ginamonitor nga drug suspects ang tagaan prioridad agon mauntat ng pagbaligya sang iligal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radio Pilipinas, Radio Publico. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Western Visayas Bees Connect hiwaton sa probinsya sang rehiyon sugod Hulyo tubtob Agosto. Si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas, report. Nagapanimbalik ang Western Visayas Bees Connect sa Gudbalon palapit sa mga micro, small and medium enterprises o kung MSMEs, ang mga serbisyo sa gobyerno, oportunidad sa pagnegosyo, market linkages kag mga learning session. Natala na bisitahon sa Western Visayas Bees Connects ang Antique sa Hulyo 14, Aklan sa Hulyo 23, Guimara sa Hulyo 28, Capiz sa Hulyo 29, kag Iloilo sa Agosto 7. Magluwas mga ahensya sa gobyerno, makapakig-angot man ang mga MSME sa mga industry expert, business mentor, financial institution, kag mga kasubong na negosyante. Ang Bees Connects on Wheels isa ka inisyatibo sa Regional Development Council o kung RDC Region 6 pinahagi sa Economic Development Committee kag Department of Trade and Industry Region 6 bilang primary implementing partner sini. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publico. Radyo Pilipinas News. Nagbatong sang Saipen ang 4,865 ka-indigent senior citizen nga mga social pensioner sa Santa Barbara, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbaton ng mga social pensioner gikan sa 60 ka barangay sang Santa Barbara sang tig 3,000 pesos para sa ikaduha nga quarter sang 2026 sa idalom sang social pension o SOCPEN program sa ahensya. Naglabot sa kabugusan nga 14,595,000 pesos ang ginpanagtag sa mga benepisyaryo. Ginpangunahan sa Municipal Social Welfare and Development Office kag SOCPEN staff ang distribusyon sang Saipen. Ang social pension program nagatuyo ang maghatag sang bulanan nga Saipen sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakiton o kon disabled nga wala sang pension o kon permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance sa sa ila minata. Kada bulan nagbaton sa tig 1,000 pesos o kung 3,000 pesos kada quarter ang mga social pensioner sa idalom sang programa. Radyo Pilipinas News. Samtang nag-umpisa na sa pagbaton sang aplikasyon para sa Competency Assessment and Certification of Workers Program and Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Hamtik. Lakip sa Competency Assessment Qualifications nga ginatanyag sa Provincial Training Center Hamtik ang Shielded Metal Arc Welding nga may 20 ka slots, Driving NC2 nga may 40 ka slots, Carpentry NC2 nga may 20 ka slots, Masonry
NC2 nga may 20 ka slots kag motorcycle small engine servicing NC2 nga may 10 ka slots. Sa mga interesado nga magdala lang sa isa ka photocopy sa birth certificate, isa ka certificate of employment related to the qualification, duha ka passport size ID picture kag isa ka photocopy sa driver's license para sa driving NC2 applicant. Sara nga isumite ang requirements sa Provincial Training Center Hamtik sa Barangay Villaverde, Jimenez, Hamtik, Antique. Panugyan sa Provincial Training Center Hamtik nga limitado ang slots kag ang aplikasyon first come first serve basis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Governor Javier nagpasalig sang bulig sa mga pamilyang maapektuhan sang demolisyon sa Sibalom, Antique. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpasalig sa bulig si Antique Governor Paulo Javier sa 42 ka pamilya nga maapektuhan sa demolisyon sa Barangay Alangan, Sibalom, Antique. Sunod sa Kapitolyo, nagahatag ang provincial government ng 3 million pesos para sa pagbakal sang duta nga magaserbe relocation site sa mga apektado nga pamilya. Katuyuan sini nga maghatag sang safe kag permanente nga lugar sa mga pamilya agon nga makatukod sang balay kag makapadayon sa pagpangabuhi. Nagpasalamat na ang mga pamilya sa nanging aksyon sa gobernador. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas ginpalapad kag ginpasanag nga Guimaraser Conferential Road sa Banwasang Simunag, ginapanan-aw nga makapasulhay sa pagbiyahe sa mga motorista sa Guimaras. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Mas masulay pa nga pagbiyahe ang eksperyensyahan sa probinsya sang Guimaras kasunod sa pagkahuman sang mas ginpalapad kag konkreto nga Guimaraser Conferential Road nga ginpatigayon obra sa Department of Public Works and Highways Region 6. Lakip sa ginpredalom sa asphalt overlaying ang 26,481 square meters sa ang karsada sa Barangay Concordia Norte kag Barangay Ravina Norte sa Banwasang Sibunag nga ginpunduhan naman sang kapin 95 million pesos. Lakip ang pagpahamtang sang solar LED lights, reflectorized thermoplastic, rambo strips, kag warning signs para sa safety sang mga motorista. Ang proyekto ang ginapananaw hindi lamang makapasulhay sang biyahe, kundi makabuligid sa pagpasanyog sang ekonomiya kag komersyo sa probinsya sang Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 4 ka pamilya sa Bacolod City nagbaton sang ayuda sa idalom sang walang gutom program sang DSWD. Si JP Hervas sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang ila-ayuda sa idalom sang walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang 410 ka pamilya sa Bacolod City. Ang kada kwalipikadong pamilya nakaambit sang 3,000 pesos kabador sang food credits gikan sa accredited partner retailer. Ang ila food package naglakip sang 25 ka kilo sang bugas, isa ka tray sang itlog, prutas kag mga utanon. Ang walang gutong programa sang DSWD nga nagahatag sang food assistance sa sulod sang 36 ka bulan para sa mga kwalipikadong pamilya nga natulog paagi sa listahanan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapin 290,000 pesos nga balor sang livestock kag poultry ginpanagtag sang Negros Occidental Provincial Government. Si JP Hervas sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpanagtag sa kapin 290,000 pesos nga balor sa livestock kag poultry ang Negros Occidental Provincial Government sa Karunlanga. Ini sa dalong sa Provincial Swine Industry Recovery Initiative kag Animal Genetic Improvement and Livelihood Program sa probinsya. Lakip sa ginpanagtag ang mga itik kag manok nga nagalin sa Negros First Ranch kag Provincial Livestock Breeding Center ang dairy farm sa Negros Occidental. Nanging pagbaton sa mga nasambit na bulig ang 14 ka asosasyon kag kooperatiba.
3 ka farm school, 1 ka local government unit, 1 ka army unit, kag 5 ka tawo. Ang bulig ginalauman nga magahatag isang tayuyo na palangabian, mas maayo nga food security, kag mapag-on nga community-based livestock development sa Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa mga balita nasyonal, Canadian Prime Minister Carney ginhatagan importansya ang state visit ni PBBM sa Canada. Si Intern Frenchie Banyas sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang papel ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa mabaskong nga kantangan pang ekonomiya sa tungas ang Canada kag Pilipinas. Sulok kay Prime Minister Carney, determinado ang Canada kag ASEAN na tapuson ang negosasyon para sa Canada-ASEAN Free Trade Agreement antes ang natalana ang summit subong nga tuig sa idalom sa pagpamuno sang Pilipinas subong nga ASEAN Chair. Ining kasultanan, ginalauman nga magbukas sang mas madagong oportunidad sa patag sang kalakalan, pamumuhunan kag kooperasyon sang ekonomiya sa tunga sang Canada kag sa mga pungsod. Ginalantaw man sinintikang ang pagpabakod sang koneksyon sa duwa ka bahin sa tunga sang mga padayon ng pagbag-o sa ekonomiya sang kalibutan. Para sa Bagong Pilipinas, in si WBSU Intern Roland May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo gid nga salamat, Realyn May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, balikatan sang Pilipinas kag Canada yara na sa isa ka strategic partnership. Nagabalik si Realyn May Cordero para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara na sa strategic partnership ang Pilipinas kag Canada. Nagakahulugan ini nga relasyon sa Manila kag Vancouver ginhimo para sa malawig nga panahon sa pagbukas ng dugang ng mga merkado kag pagbutang sa mga bago, mas mataas ang mga katuyuan na mabudlay para sa isa ka pungsod nga malabot ini. Pagi sa mas mabaskog nga pag-ugyon, ang duha ka pungsod nga buligay sa pagpabakod sa ilang mga ikasarang, pagpaambit sa ilang impormasyon, kag tingog ng pag-usisa sa mga posibleng mga inobasyon na makabenepisyo din sa ilang mga pumuluyo. Sula kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., iya ginakilala ang mabaskog nga pag-ugyon sa depensa kag seguridad nga nagapakita sa handom sa Maynila kag Vancouver na masiguro ang kalinong ng pagpangabuhi sa rehiyon. Pagi sing alyansa, magabukas man sa madaming ng merkado kang magabuliga ang duwa ka nasyon sa pagpataas ang ilay kasarang, pagpaambit sa impormasyon, kag pagtuod sa mga inobasyon na makabulig sa tagsaka pumuluyo. Nagsiling sa Presidente, kaupo si Canadian Prime Minister Mark Carney, magasugod nga maghimo sang draft ng Strategic Corporation para sa relasyon sa duwa ka pungsod. Ninamanduan man sa mga foreign ministers na maghimo sang plan of action agud masiguro nga handa ang alyansa sa Pilipinas kag Canada sa mga pagbago sa palaabuton. Ang strategic partnership hindi lang nangangahulugan sa madalong paghugot sa relasyon sa duwa ka pungsod, kundi nagakahulugan ng Ingles ang masaligan na pagbinuligay sa Pilipinas kag Canada. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU Intern Realyn May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, bago nga level sa nga relasyon sa Pilipinas kag Canada, magabukas paagi sa ginasulong nga Free Trade Agreement. Si Michael Johnson de la Cruz sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Manging pundasyon sa mas madalang nga strategic partnership sa tumaras ang Canada at Pilipinas ang ginaproseso nga Free Trade Agreement o FTA. Mismo si Canadian Prime Minister Mark Carney ang nagsulila ang inyong nakasugtanan ang magpapakita sa bagong nga level sa kooperasyon sa duha ka nasyon. Sunod kay Carney, magadala ini sa bagong nga oportunidad sa aspeto sa negosyo, enerhiya, depensa kag turismo, dungan sa pagpabakod sa ula economic ties. Inimatikang ang binalantaw nga magapasiguro sa mas masaligan na pag-organize ang Canada at Pilipinas sa mga masunod pang atinuig. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time 8:32 sa aga. Radyo Pilipinas.
Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabili nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante kag Rochelle Jones Sotahero sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for Ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi ito masayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag munang pumalaot. Safe with aha, para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak. Maging panatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.